na ginagamit ng ating CPP-NPA. Dinurog sila, hindi ko. Hindi na sila makabalik. Kaya ang ginawa nila, nakipag-alyansa sila sa administrasyon. Their only vehicle para makabalik sila sa highest boss dito sa bansa natin is through BBM. At ginamit naman sila ni BBM na attack doon sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Ang problema nating malaki ito. Alam ng lahat ito. Liberal, Makabayan Black, administrasyon, sinusuportahan ng Western world. Alam niyo na kung sino yung bansa na malakas. Kaya ang plano nilang lahat para magkaroon ng tsansa ang liberal at makabayan sa 2028, kailangan nila ng sasakyan. Ang sasakyan nila, ang administrasyon. Kaya ang plano nila, narinig nyo yung nagsalita kanina, anybody can be a president in 2028 except a Duterte. Amazing, I'm proud of you guys. Hindi natin sinasabi perfecto si Digong. Actually, para sa kaalaman nyo, alam ng iba sa inyo rito, kami yung nakipaglaban kung bakit natigil natin ang constitutional lockdown at ang persahang pagbabakuna ng experimental vaccine. Tayo po ang nagpatigil niyan. Pero wala tayong sigaw against sa gobyerno nun. Ang kinalaban natin, DOH at saka IATF. 2 buwan tayong natulog sa harap ng Supreme Court. 4 na buwan tayong natulog sa harap ng Senado. Kaya napatigil natin yan. Kaya nagkaroon tayo ng panandaliang kalayaan sa ngayon. Eto na naman tayo, mas mabigat na laban. Mas mabigat na laban, pero alam ko, maipapanalo natin. Bakit tayo kukunti lang? Ito siya. Gusto nyo malaman? Kapag kayong mga nandito, ako naniniwala yung mga vloggers natin na nandito, lahat ng sinishare ninyo katotohanan. Okay? Pero pag share ninyo, ang ginagawa ng mga minions nila, mga warriors nila sa keyboard, lahat ng sinishare ninyo, delete na kagad yan. So hindi na kumakalat. Hindi nyo ba alam na lahat kayo, na mga makatotohanang vloggers, nakasyaduban kayo lahat? Yes. Akala nyo na isi-share nyo sa marami, pero umiikot lang niya sa circle of friends ninyo. Pero anong ginagawa ng kalaban? Ganito, makinig kayo. Kapag may isi-share silang mali, inuulit-ulit nila sa social media, paulit-ulit yung mali, paulit-ulit. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hanggang 1 taon, paulit-ulit. Sa mainstream media, yung mali, paulit-ulit rin. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, paulit-ulit. Yung bagay na paulit-ulit ninyong nababasa at nakikita, nagiging totoo na sa paningin at pandinig ng iba. Tama, mali? Tama! Ngayon, pagka may na-pick up kayo sa Facebook page ninyo, kahit na mali, ang ginagawa ninyo, isinishare nyo pa. Yun ang gusto nila. Yung maling pinakalat nila na pick up nyo. Sabi nyo, mali ito eh. Share ko nga sa circle of friends ko. Sinare nyo na sinare. Yun ang gusto nila. Kasi yung mali, kumakalat. Dapat pag may nakita kayong mali, delete nyo na kagad. Mamamatay siya ng natural death. Nakukuha nyo yung logic? Yes! Tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Yes! Lakasan natin! Naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Yes! Kita nyo, kunti lang yung matatalino. Lahat na nandito, kayo ang pag-asa ng bayan, kayo nakakaintindi ng tama. Tama! Lahat ng wala rito, mga bongo! Tama! Mas madali nilang mahikayat yung mga may cellphone na ginagandahan lang nila yung headline. Hindi pa nabasa yung kabuuan ng istorya, isinare na kasi maganda headline. Hindi nyo binasa kung sino nagsulat. Huwag kayong magsishare ng cut and paste
wag na wag. Ang i-share ninyo, yung tao mismo na nagsasalita. Hindi fake news yun. Marcos resign. Ngayon, alam ko naka-live yan. Pag sinare nyo yan sa FB page nyo, hindi makakarating sa lahat yan. Ang gawin nyo, i-record nyo. Maghanap kayo ng estudyante sa kalsada, sabihin mo, pakishare mo sa FB page mo. Makakarating yan sa marami. Ganyan tayo hinuhulma ng sistema. Kaya never na mag-unite ang mga Pilipino hanggang nandyan ang bayarang mainstream media. Tama! Never mag-unite habang may nabubuhay ng mga bayarang vloggers. Tama! Gusto nyo malaman paano tayo manalo? Paano? Gusto nyo? Ano? Kahapon gusto na namin manalo eh. Kaso ilang piraso lang kami rito. Ang hirap naman na lulusutin natin ang kalaban. Ako sisigaw tayo. Napapaligiran namin kayo. Ilan kayo? 5 kami. Para tayo si Raulo nun eh. Gusto niyo manalo? Gusto! Huwag na natin paabutin ng Nobyembre at Disyembre. Huwag na! Yes! Sa estimate ko, simula sa likod hanggang dito, mga nasa 300 patas tayo. Mamaya-maya, may mga dadating pa ng mga tropa, abutin tayo ng 600. Ang Pilipino, ganito. Pakinggan yung mabuti ha. Majority ng Pilipino, ganito. Noong wala pa yung cellphone, mas madaling magparami. Pag sinabi mo, punta tayo Luneta, ang dami kagad. Kasi yung balita, nasa nandun lang sa Luneta. Wala kasi. Telephone nun, may party line pa. Hahanap ka pa ng telephone booth, dala kang benchiko para makatawag ka. May antina pa. Ngayon, meron ng cellphone, ang bilis. Bakit ang tagal natin dumami? Lahat ng Pilipino ang kaisipan ganito. Hintayin ko muna silang dumami. Pag madami na, saka ako sasama. Tama! Ay, lahat ganun ang kaisipan. Kaya nga! At tayo na dami. Naghihintayan lahat. Kaya nga! Maganda, maghintay tayong dumami. Magdala ka ng tulugan mo rito mamaya. Dito tayo matulog. Dito natin, hintayin natin sabay-sabay dumami tayo. Wala Tama! nang uwian! Hindi sa Wala bahay. nang uwian! Wala nang uwian. Tama! Wala nang uwian! Magkaintindihan tayo. Kasi ang hirap araw-araw. Schedule tayo ng rally ngayon. Pahinga na 1 linggo. Schedule ng rally. Pahinga na naman. Schedule, pahinga. Walang katapusan. Wala tayong naipapanalo. Tama! Pero kung dito tayo matutulog lahat, dadami tayo. Walang Tama! uwian! Walang uwian! Dapat! Mananawagan tayo. Dapat! Cyber Tulungan tayo. Pagdala rito ng inumin, pagkain. Pag di sila nagpadala rito ng pagkain, pag nanalo tayo, isara natin sila. Sarayong, ano nang panibagong pangalan ng Jollibee at Chowking? Nagmakto. Pag hindi tumulong ang Jollibee, hindi tumulong yung Chowking at saka Macdo, isasara natin. Magtatayo tayo sa sarili natin. Jollibee Macchow. Yung ulo kay Chowking. Yung ulo kay Chowking. Yung katawan kay Jollibee. Yung paa kay Macdo. Yes! Ang pagkain doon, siomai with wings. Rosario, Lupet mo talaga! Tumulong na kayo. Dito na tayo matulog. Yes! Walang uuwi! Walang Ano? uwian! Bago ako matapos, may ikikwento ako sa inyo. madami akong sako. Ito, totoong nangyari ito. Nandyan si General Kita, sila Colonel Galang, General Romeo Cookies, General Garcia, Admiral Jose Suarez, mga kasama, may ikikwento ako sa inyo. Ngayon nyo lang maririnig ito. Kung paano tayo hindi laban eh, actually. Nakikipag-usap para manalo sa laban. Gusto nyo marinig yung kwento? Lahat ng kapulisan na nandito at nasa ibang lugar, nasa headquarter, majority ng kapulisan, kakampi natin! Maniwala kayo sa akin,
Maniwala kayo sa amin. Kakampi natin yan. Bakit? Kabilang sa atin na itinuturing mamamayan ay mga pamilya nila. Tama! Internet mo, hindi naman okay. Kaibigan natin sila. Kakampi natin sila. Kaya hindi sila makasigaw, nasa serbisyo eh. Sis Aki. Ang sisigaw nang hindi nila maisigaw, tayo! Karamihan ng mga active AFP, karamihan, kakampi natin lahat. Tama! Maniwala kayo, ang kailangan lang nilang makita para tumulong na sila sa atin, dumami tayo! Tama! Walang uwi! Walang uwi! Walang uwi! Walang uuwi! Walang! Ang umuwi ngayong gabi, ipagdarasal namin, pangungutin kayo! Easy! Easy! Mapanaginipan nyo sana si Martin Romualdez! Easy, General! Mapanaginipan nyo si Saldico! Agoy! Di ba bangungot yun? Malaking bangungot yun! Isa Marco! Di nyo ba napapansin? Lasting. Si Di nyo Lisa! napapansin? Minsan sa panaginip nyo, lumalabas yun sila, yung mukha nila. Si Lisa Marco! Si Lisa! Si Lisa dyan! Si Lisa! Lahat yan! Lahat sila nakurakot! Pangalanan ninyo, pinatay ko na lahat yan sa panaginip ko! May sinaksa ako sa kalangala! Putang ina, dinukot ko yung puso! Binuksan ko yung tiyan! Putang ina, nagising ako, kinagat ako ng lamok! Si Lisa pala! Putang ina, sabi ko sa lamok, putang ina ka, bayaran ka rin, bayaran ka! Putang ina, patay na sana lahat kung di ako nagising. Mahirap yun kung di ka nagising! Naghanap ako sa social media. Naghanap kami. Open overtime. Naghahanap ako ng mga mangkukulang, mambabarang. Sabi ko, open overtime. Puta, walang sumagot. Ako'y piha. Nabayaran rin. Nabayaran mo. Hindi mababarang na bayaran. Hindi bayaran. Hindi ba naman magbabarang mo? Bayad lahat! Seryoso tayo. Bayad! Tayo lang ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines. Yes! Gusto niyo marinig ang istorya? Go, Jen! Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko. Nasa 25 to 30 active generals. From J1 to Ay, J10. amazing yum yan. Nandyan si General Browner, Vice Chief of Staff, J1. Kumpleto sila. Ganun tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Romy Pukis, General Pilisardo Simoy, General Kaloy Kita. Palakpakan natin, nandito si General Kita. General Virgilio Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Mitral, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Romy Pukis sa buong Armed Forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Virgilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Netran. Ang sinabi ko po, ganito. Pakinggan yung mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang taong bayan sa legislative branch, both upper and lower. Yes! Sa kanila, sinimot na nila ang kaban ng bayan. Tama! Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary, nababayaran. Wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat. Pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan,
Mag-aarmas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Cut hook naman. Baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Pero wala tayong sinabi or nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na bumaba na sa pesto si BBM or suportahan, mag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganong napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nag-upo sa Commander-in-Chief, bakit laging sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakingganin yung mabuti para maintindihan nyo paano tayo manalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Sportmatic, ang nag-upo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief ang nag-upo, taong bayan. Dapat ang sinusunod ng military, dahil ang nag-upo sa Commander-in-Chief taong bayan, dapat ang sinusunod ng military, taong bayan! Tama! Dahil ang pinanumpa nila ganito, they swore to protect the people. Yes! Tama! And uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpan. May pinanumpan ba sila nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the President? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nag-upo sa presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon na huliin na lahat ng korap? Pwede! Pwede, pwede! Pwede ba? Pwede! Pwede! Oh, lahat na nandito, gagawa tayo ng manifesto ha. Gagawin natin itong lugar na ito. Signature Raja campaign! Sulaiman. Raja Sulaiman. Okay? Gagawin natin makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutusan natin ng armed forces na arestuhin na lahat ng korap. Tama! Tama! Kasama si Marcos Gusto nyo yan! na kasama sa history. Aresto na si Bangag. Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpaan ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ng Constitution. Tama! Ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa. Kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya. Alam naman natin, walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kaming nandito, kami na aaresto sa mga kurap. Tama! Tama! Walang uwi! Arestuhin ang korap! Okay! Kamunuan natin! Kamunuan natin! Pipirma tayo lahat! Aarestuin ba natin? Aarestuin ba natin? Arestuhin! Aarestuin natin ang Pangulo! Arestuhin! Kailangan tumami pa tayo para ma-arrestuin natin ang Pangulo! Pwede ba? Kaya mga kayo mga nasa bayan, sa bahay ninyo, lumabas kayo at aarestuin natin ang Pangulo! Pamumuno kami! Pwede! Okay. Ganito, tanong ko, kailangan magkaintindihan tayo eh. Yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Good! Gamitin ko ha. Yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Tayo ang boss! Sino ang aayaw sa gagawin natin? Ang aayaw ni Ron. Sabi ko nga, never tayo mag-unite eh. Ang aayaw sa gagawin natin, yung dilawan, liberal. Makabayan, black.
administrasyon at yung Western world. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, safe tayong lahat. Pag naglilihim tayo, may malaking problema. Nakuha nyo na kung paano tayo mananalo. Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay! Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay! Sasama kami! Sinong hindi sasama? Ilawan! Mga bayat yun! Mga komunista! Pagod na tayo. Pagod na. Isang buhos na lang. Isang sakripisyo. Tingnan nyo ha. Yung mga OFW, nag-declare na hindi sila magpapadala ng remittance. Walang kikitain ng gobyerno. Para maramdaman nila yung galit na